my beloved Boss Mike Cervera. Ang issue niya lang, hindi daw makikita sa kahit na anong libro ang salitang West Philippine Sea. Ang issue naman nito, bigla, alam nyo, ang nauna, itong si Marcoleta, na mga kababayan, na wala daw West Philippine Sea. Nagpalaga ng mga Pilipino, malaking istorya ang dinulot nito. Di ba? Kaya etong si Bondok, etong si Bato, hintayin natin sino pa bang mga kandidato nila? Si Kibuloy. Kung ano naman ang kanyang opinion at pananaw. Saan? Sa China. Eto na lang Manood kayo ng SMNI, wala kasi kayong maririnig na anti-China. Puro lahat magaganda. Hindi ba't gusto pa nga nila na makipag venture? Saan? Sa media. Alala nyo yun, mga kababayan? Naalala nyo yun? Yung media ng China makikipag-combine sa SMNI para daw, mga kababayan, yung mga nangyayaring mga pangloob lang natin na istorya, pick up na nila. At tandaan nyo, ang media, ang mainstream media, social media, magaling yan gumawa ng istorya. At pag gumawa ng istorya, pwedeng gamitin nila sa kasiraan nating lahat. Kaya nilang pag-away-awayin lahat ng mga Pilipino. Yung istorya na yan, mga kababayan, napakadaling gumawa niyan. Tapos, ipapalaganap mo sa buong bansa. Halimbawa ako, di ba? Sumakay ako ng Grab. Pagbalik ko, ibang sasakyan na naman. Kinabukasan, ibang sasakyan na naman. Pag ginawa nyo ng istorya yan, pwede nyo sabihin na mga kababayan, pokpok ako. Iba-iba sumusundo sa akin. Di po ba? Pwede nang gawing kasiraan. Sa akin mismo yan. Ngayon, halimbawa ko lang yun, pero ang ating pinag-uusapan, yung pagtatandem ng media ng China at ng SMNI. Sino nakakaalala ng balita na yan, mga kababayan? Di po ba? Ngayon, eto. Dito nagsimula ito Bigla silang nagbaliktaran. Noong ang aking idol na si Marcoleta ay binanatan na sabi niya, there's no West Philippine Sea. There's no such thing about West Philippine Sea. Sabing ganun, di nagalit ang taong bayan. Nagalit ang taong bayan. Anong walang West Philippine Sea? Napag-google nga ako bigla sabi niya wala daw sa mapa. Nung makita ko, mga kababayan, meron naman. Subukan ninyo. I-google ninyo. Ano makikita nyo? West Philippine Sea. Gusto nyo, Google Map nyo pa Tapos, sumakay kayo ng Kalabaw, Kabayo, at kung ano-ano pang mga hayop dyan, papunta ron eto na. Eto tuloy. Sumagot ito tuloy. Si Commodore. Pasok. Ang tanong ko naman sa kanya, kung naniniwala siyang atin ito, bakit bawal natin pangalanan? At Yan ang tamang banat. Kasi nga biglang sinabi, ako! Kasama nyo, siya pakikipaglaban atin yan. Ngayon, ang tanong, kung atin pala yan, tama si Commodore, bakit bawal pangalanan? Atin pala yan, naniniwala ka palang atin yan, mga kababayan bakit ayaw nyong pangalanan? Idol, yari ka dito. Yari ka rito kay Commodore. Nilagyan ka tuloy ng utak hopya, Ay naku, re-rebat ako niyan. Marcoleta, idol, Boss, amo, Panginoon. Sinabi pa, utak hopya. Ba't ganyan kayo sa idol ko? Totoo yung sinabi ng Commodore, pakinggan ninyo, mga kababayan, Pakinggan nyo maigi. Ito. Okay. Ang tanong ko naman sa kanya, kung naniniwala siyang atin ito, bakit bawal natin pangalanan? Correct! Galing! Ang galing-galing mo, Commodore.
Kung atin pala yan, naniniwala ka pala kayo dyan na atin yan, bakit bawal natin pangalanan, Aber? Kung hindi natin ito mapapangalan ng West Philippine Sea, Oh. ano ang recommendation niya na itatawag dito? Oo nga, kung hindi natin papangalanan ng West Philippines yan, ano itatawag nyo dyan? Ano? Dagat-dagatang ano? Dagat-dagatang Ponghe Pachay? Ganun ba yun? So, ano ipapangalan nyo dyan? Ha? Sige nga. Ano? Siomay. Ano? Mami. Lomi. Anak ng pating naman mga kababayan eh. Yan po yung sinasabi nga ni na naniniwala po pala kayo na pusitsi. Pusitsi. Putik na yung pusitsi. Ano yan? Sukas. Ang dami nyong alam. Ang dami nyong alam. Diba? Tuloy. And it's also worth mentioning, no, that the Philippine Maritime Zones Act na ipinasa ng Kongreso, if you're going to look at the Congress votes, no, members of the House of Representatives, wala doong nag-abstain at wala doong tumutol. Hindi ko lang alam kung absent si Congressman Marcoleta nung nagbotohan dito. Baka absent. Baka mahina siya noon. O baka nakatulog ka sa lamesa mo. Idol. Oo, sabi ni Commodore, Idol absent ka ba niyan? Nagtatanong lang siya. Sinasamahan ko lang mga kababayan. Idol Marcoleta, nilagyan ka pa talaga, utak hopya daw. Ay, naku. Kung wag kang pumayag, idol kita, wag kang pumayag. Pero mo nilagyan ka pa ng utak hopya, Tapos may hawak ka pang hopya, Anak na pating naman yan. Hopya ba yung hawak mo? Oo nga! Hopya yung hawak. Alam niyo, tama ito si Commodore. Kasi ngayon may comment siya dito sa Philippine Maritime Zones Act. So that is something that you should also ask Congressman Marcoleta, whether he was absent during the passage of the Maritime Zones Act. Kasi yung Maritime Zones Act, mga kababayan, na ipasa, wala hong kumontra. Wala palang kumontra, nasan siya? Sabi tuloy, yung idol mong utak hopya, naku, nakakahiya. Kong, alam ko kayang-kaya mo yan. Alam kong kayang-kaya mo yan. Ipagtanggol mo sarili mo dyan. Huwag kang pumayag. Ayokong tinatawag na yung idol ko, utak hopya. Tapos sabi pa ni Commodore, natutulog ka lang Absent ka ng absent Parang yun yung gustong gawin, parang yun yung gustong sabihin ni Commodore sa'yo. Hindi mo nakakahiya yun? Idol pa naman kita. Buti nila wala si Kix TV rito. Kung hindi, magagalit din siya. As per record ng Congress, hinanap ko kung may nag-abstain ba o may nag-disapprove. Zero naman, no? Ay, wala! Dapat pala yun, Marcoleta, tinutulan mo na. Nato ka ba nun o nasa CR ka? Sige, palusot na lang natin. Nasa CR siya. Kaya nung pinasa mga kababayan, wag na kayo magtaka kung bakit matagal siya CR, Alam niyo naman, di ba? Medyo may edad na. Antukin na yan. Kaya nga mga kababayan, pakanak naman, idol. Ipalusot na natin to. Sabihin mo, nasa CR ka. Habang nakaupo ka sa inodoro, nakatulog ka. Pwede naman yun. Wag lang malalaman ng tao. Andito na si Kix. Wag lang malalaman ng tao na ikaw ay umabsent at ikaw ay lumiban. Ang sabihin ng mga basher mo, ang tamad pala niyan Di po ba? Baka sabihin ng mga basher mo, idol, ang tamad pala yung idol ni Mike Cervera. Ayaw na namin dyan, kahit i-promote pa ni Mike Cervera yan. Commodore, eto na. 284.00 yata. Parang ganyan. I'm not really sure.
But nobody abstained, nobody disapproved Wala. the passage of the Philippine Maritime Zones Act. Yung pagpasa ng batas na yan, mga kababayan, walang kumontra eh. Walang nag-disapprove eh. Di ba? Pero, bakit ngayon? Tila ba si Idol Marcoleta mukhang hindi alam yung nangyari ah. Siyempre, tulog eh. Ano ba naman kayo talaga oh? Hindi siya absent? Hindi! Kung ganyan na yung idol ka ng utakopya. Utakopya, tali-talino niyan. Baka basahan kayo ng history niyan. Alam niyo ba sa yung history? Wala yan sa mapa! Wala ho! Sabi ng idol ko. Tala. Eto na. So meaning, if Congressman Marcoleta was present at the plenary for the voting of this bill, bumoto siya ng yes. Bumoto ka pala ng yes eh, kung nandun ka lang. Mali, sabi ko sa'yo, nasa CR eh. Kumodor naman, kulit mo. Nasa CR nga. Dumalo, hindi uma-absent yan. Ay, nataon lang nasa CR nung pinasa yung batas. O naman eh, syempre may edad na. Diba, antukin na. Ako nga, masandal lang yung ulo, tulog agad eh. Ganun lang ako konti mga kababayan, no? Tulog agad ako eh. Ganun talaga pag senior citizen na. Commodore, bata ka pa. Oo ha? Bata ka pa, ganyan ka eh. Unless absent siya. Itong mga ganitong statement. Pinipilit yung absent siya. Idol! Absent ka ba nun? Kasi pinipilit ni Commodore. Idol! Absent ka ba nun? Kaya ako pinapatulan lang. Kasi baka may mga Pilipinong mag-isip na wala nga talagang West Philippine Sea. Kaya nga mga kababayan, wag nyo tanggalin nyo sa isipan nyo na wala Kasi yung puro yung yung po yung mga pinapalaganap ng mga pro-China eh. Kaya nga si Digong narinig ninyo? Ano sabi ni Digong? Tubig lang yan. Bayaan mo dyan. Gusto niyo ng tubig? Marami ito sa Davao. Di po ba? Siya po nga nila nang gagaling kasi. Di po ba? Na talagang para bang pinamagay na natin talaga yung mga yan. Sa pangunguna ni Digong. Kung pinaglaban noon ni Pinoy, yaang West Philippine Sea, mga kababayan, nung panahon ni Digong wala Binasura lang yung pinanalo natin Di ba? Tuloy. Mali ang ipinaglalaban nating West Philippine Sea. I'm not running for any public office. Correct. Ulitin ko lang, maganda yung sinabi niya doon Ito na. Itong mga ganitong statement, kaya ako pinapatulan lang. Kasi baka may mga Pilipinong mag-isip na wala nga talagang West Philippine Sea at mali ang ipinaglalaban nating West Philippine Sea. Yun! Klaro, mga kababayan. Baka isipin ng taong bayan sa pamamagitan ng mga litanya ng mga idol kong yan. Idol ko, isa lang pala, si Marcoleta lang idol ko Baka isipin, ulitin mo boss Mike, ulitin mo. Baka isipin ng taong bayan at ang ating mga kabataan na talagang walang West Philippine Sea. Magkaroon ng agam-agam pagdududa sa mga isipan ng ating mga susunod na henerasyon. Kaya mga kababayan, mayroon tayong Commodore magaling. Pinapaliwanag na talagang kailangan ipagpilitan. Pangalanan at pinangalanan na nga, no ba? 'Di ba? Pinangalanan na na West Philippine Sea na yan. At makikita nyo na sa mga mapa, wag lang sa luma na meron na talaga nakapangalan West Philippine Sea. Ngayon mga kababayan, sa pamamagitan nga ng mga pahayag na mapanlin lang na tulad ng sinabit na sambid ng idol ko na si Marcoleta na wala daw pangalang West Philippine Sea. Wala daw tayong makikitang ganyan. At wag daw natin ligawin ang mga tao na hindi niya kinumpleto kung ano yung kanyang ibig sabihin. Kaya mga kababayan, biglang nagkaroon ito ng programa sa saganang ani.
Sorry naman ha, nakalimutan ko. Kaya ho, mga kababayan, nagkaroon ng pahayag na pinagtatanggol niya na yung West Philippine Sea. Atin yan, ipagtatanggol natin yan. Yun ho yung nasabi niya. Ha, naalala nyo ba yun? Ipalabas ko na ho dito. Yung bang biglang cambio siya. Oh, hanapin nyo ho sa aking vlog. Yung biglang cambio ni Idol Marcoleta. At doon nyo makikita, mga kababayan, yung kanya sinabi na talagang atin daw yan. Yun naman yung tinatayuan ng aking kapatid na si Kix TV. Di ba, Kix TV? Oh. Sinabi niya naman, tinama niya na eh. Ang kulit nyo eh. Eh ngayon, mga kababayan, tila ba naging maganda yung dating? Ha? Sa pagkakasabi ni Marcoleta noon, yung kumambyo mula Quinta, biglang pinermera. Aba, naggayahan mga kababayan yung mga kandidato. Ano nangyari mga kababayan? Alam nyo kung ano? Ayun, eto una, paano? Bondok na hindi kumakampi sa China ang Duterte administration patungkol sa issue ng West Philippine Sea. Kita nyo, yan na ho. Yan na ho yung naratibo nila. Hindi na raw ho sila kumakampi sa China. Kita nyo mga kababayan, no? Ang bilis, no? Mag-iba ng litanya. Para bang mga kababayan para bang, uy, kalimutan nyo na yung nakaraan. Kami, anti-China na kami. Kakampi nyo kami. Hindi kami pro-China. Mali yun. Kita nyo ngayon, mga kababayan, tinaon pa sa halalan? O kaya ngayon, mga kababayan, hindi lang ho si Idol Marcoleta, hindi lang ho ito si Bundok. At ngayon, mga kababayan, huwag na kayong magtaka pagkatapos ni Bato na sabihin ito, baka mamaya lahat na sila, baka mamaya pati si Sara. Baka sabihin ni Sara, mga kababayan atin ang West Philippine Sea. Diba? Bigla ng iba. Iba na yung naratibo nila sa usapin ng West Philippine Sea. Di ba? Tingnan ninyo. Pakinggan nyo maigi. Si Bondok mismo nagsabi. Iginiit ni Jimmy Bondok na hindi kumakampi sa China ang Duterte administration patungkol sa issue ng West Philippine Sea. Sa bakit kita nyo mga kababayan? Samantalang nung nakaraan nakaupo yan. Inyo na yan. Gusto nga namin gawin nyo na kaming probinsya Kita nyo mga kababayan? Samantalang yung maraming Pilipino naghihimutok. Gustong ipaglaban, atin yung West Philippine Sea. Tapos hindi kong sasabihin lang, tubig lang yan. Tubig lang. Bigay nyo, hayaan nyo sa kanila yan. Di ba? Bakit ngayon iba na naratibo? Ganito na ho ngayon. Ganito na ngayon ang naratibo nila. Iginiit ni Jimmy Bondok na hindi kumakampi sa China ang Duterte administration patungkol sa issue ng West Philippine Sea. Kita nyo? Kaya nga, wag na kayo magtaka kung bakit eto na si Bato. Pantayin ko kayo. Willing ako magpapakamatay dyan sa West Philippine Sea. Kita nyo, magpapakamatay na siya dahil sa West Philippine Sea. Nakita nyo mga kababayan, si Bato, magpapakamatay na dahil sa West Philippine Sea. Abay, handa nang humawak ng sandata daw. Bakit hindi mo unahan? Mag-isa ka. Bukod mo Bakit na lang mo? Bato, kasla kami yung mga ubeng. Apay, ubeng. Di ba? Tingin mo sa aming bata. Ubing garod. Sabihin nila na pro-China ako. Willing ako makipag-gira dyan. Sabihin nilang pro-China ako. Willing ako makipag-gira dyan. Okay na, nag-PNP chip ka nung panahon ni Digong? Hindi mo yan lahat sana yung mga pulis, dinala mo ron. Total, ikaw naman ang PNP chip nun. Okay na naman nan. Duldog. Duldog. Ngayon na raw, magpakamatay ka na raw. Sabi dito, Sabi, wala naman, nagsisinungaling to. Willing ako magpapakamatay dyan sa West Philippine Sea. Willing na siyang magpakamatay sa West Philippine Sea ngayon. Kita nyo? Bakit si Digong? Dapat si Digong, anda na akong magpakamatay. Di mo ba? Anda na ako magpakamatay. Hindi ho Aba,
Alam nyo naman si Digong, paiba-iba na sinasabi. Di ba? Oh. Dito. Sorry naman. Oh, total hindi naman nila na remedyo sa Rosario. Hindi naman maawatan tibag-bagot. Oh, tuloy. Sabihin nila na pro China ako. Willing ako magkipagira dyan sa West Philippines eh. Ha? Sabihin nyo, pro China. Hinahamon ko na nga sila. Kung gusto nila, bigyan ko sa ng baril at bala. Atakin natin yung mga nambubuli dyan sa West Philippines eh. Atakin daw yung nambubuli. Sabi mo, China! Atakin natin yung China. Kunang-kuma! Atakin na naman. Our beloved Boss Mike Cervera.